Hindi ko lang gusto yung naramdaman ko nung nandoon ako sa buong 4 na araw. Feeling ko everyday I was being judged. Parang ang feeling ko parang hindi sila buto sa akin para kay Tami. Yun ang feeling ko. Wow. Gan. Nadagdagan na yung pila sa likod oh. Looya naman dahil. Oh, luoy kami oh. Palimos. Okay. Hindi kami pinapasok na Okay, airline. before GLP. Pinapasok tayo. Kasi too early. Ayaw mag-print ng aming baggage tag. Ay, meron pa kaming 20 minutes yata nantayin para makapasok kami. Kasi iniba nila yung kanyang rules. Ikaw mismo mag-print ng baggage tag. Then the drop off mo. Hindi kami tanggapin sa linya. Kaya tambay muna kami dito. Wawa, ano. Ano naman yan, ah? Nagkakagulo. Pinaalis kami sa linya kanina kasi wala kaming tag. Ayan, antay tayo. Sa Chicago hindi nangyari. Are we like spoiled in Chicago airport? Yes. Dito bawal ka mag-argue kasi lahat sinusunod na lang para wala tayong hassle sa biyahe. Uya on. Ay, ay, ay. From car rental to airport. Okay? Huh? We suffer from car rental. Oh yeah. Car rental to here. Off-site car rental place, so they have to shuttle over there. They didn't have enough shuttles, and then when we got there, there was 100 people in line in front of us, and it takes an hour to check out. We get their car rental. It only has a half a tank of gas in it. It's dirty. It's shaking. It's shaking going down the road. And then when we get back, there's 20 cars in line to turn it back in. We have to go through in the gate. Then when we return the car, return the keys and everything, we have to wait in line to get in the shuttle. Well, of course, there's 10 people ahead of us in the line too. So that's the reality of going in a vacation. Not everything is a Disney princess. Yeah. I'm fine. We're fine. We're fine, yeah? Well, few minutes, we can change our baggage tag. Laki ng cruise, guys. Tingnan nyo, oh. Ay. Lalaki ng cruise ship. Carnival Glory. People is going in a cruise. Mm-hmm. Shh. I'm taking a video. Oh. That's so big. Very big. I don't know what I'm doing here. I was Yeah. hoping we could see something, but we ain't gonna. Oh. Yan lang. Oh my God, that's very big. How many thousand is that capacity? Like 5,000. Really? Yeah. So my only takeaway with that is if we go to stop over in destinations, that's my only takeaway for that. But oh gosh, that's so big. I don't know if I will enjoy the crowd. No. I really don't want to go on a cruise. To be honest with you. You don't want to go on a cruise, then me and Mark
she won't go on a cruise. She won't? No. According to Jan, she wants to go and Jan said no. No. You would have fun with Marcy. So we're not going there, but Tommy just want to see how big it is. Look at that, it's so massive. There's another one in the other side. What marina is this? I have no idea. Port Canaveral. Port Canaveral. Can you take a picture of it? Yeah, I did. We're gonna send Jan. Yeah. Wow, look at the boats on here. Do you think how much they rent that yearly annual? Wow. But there are some cruise, babe, that are planned. Like you are. Wow. Look at the slide. Look at the slide. That slide. Ooh. I'll be afraid. I'll be scared. Babe, you're not gonna get scared sliding in the outer head of the boat? No. I'll be scared to get dumped outside. Wow, it's a big marina. Wow. There's another one there. I wonder where's the route? Galuban. Ayan guys, maglalakad kami. Tignan mo yan, oh. Talagang ang laki nga naman, ano. Hindi pa ako nakapag-cruise pero ayaw niya. Laki ng port. What's this, Big fishing industrial? boat, yeah. Industrial? It looks like a lot of stuff comes in here. Who owns that? There. What's that? The quarry? Vulcan probably owns it. Guys, labas na tayo. Labas. Something different. There's a police in the other side, so what kind of boat is that? US Army? Carnival. The ones that. Oh, they. Yeah. Not a bad RV park. They're kind of spread apart a little bit. That's your Carnival. Wow. That's a pretty nice boat. How many feet is that? 35.
capture it. Is that the rocket out there, the building? those big buildings out there. Yeah. Look at the bridge, it's crooked. Yeah. See you? Probably this is the older one. Yeah, and that's the new one. That's a new one, but why do they have to go over it? Shit. Yes, yeah. Guys, babalik yung sasakyan pero ang haba ng pila. Walang gumagalaw. Then yung isa papasok pa. Then yung likod namin, oh, mahaba din yung pila, oh. How many cars are Papa in front of us, babe? 1, 2, 3, 4, 5. It's doors. Are they gonna screen the car carrier too? Are they screening it? Probably. Count how many climb in there, take pictures in? That's fucking bullshit if they do. They shouldn't do I'm that. gonna leave the car in the fucking parking lot. They shouldn't do that. We should have multiple things. People. Oh my god, we made a mistake. Never rent a car in Routes car rental in Orlando, or else you're gonna be in this trap. Leaving, it takes 3 hours. Coming in, probably you take Bunch an of cars hour. behind me too. Look at 'em. It's Look at 'em. growing. It's growing. So if you are coming in Orlando, never rent from this company. They're a scam. You're gonna late from your flight because it takes 3 hours to get out and maybe an hour and a half to come back and drop off your car. Impossible. Look at the Americars. They're almost empty. Nobody goes to them, but they are outside the parking lot. See? Why we didn't go with them? Americar. I think what gets us to them is the shuttle car rental, the shuttle one, the airport shuttle. I think that's what get people to them. But this is horrible. Oh my goodness. It's growing in the back. Gan. Nadagdagan na yung pila sa likod, oh. One car less in front of us. Oh, keep going, keep going. Move, move, move. Oh, yes. She went and get them. Oh, she went and get them. Smart. Never rent from them. There's two of them, so why can't they do it both? It's like they hated their job.
Hey guys, nakabalik na po tayo ng Illinois. Tapos na po yung ating Disneyhan sa Florida. Wala na po yun. Yeah, bumalik kami dito gabi na ang dating namin alas 10 na ng gabi. Nakauwi kami sa bahay alas 10 na ng gabi. And ang dami kong natutunan sa trip na yun. You know, bukod na chaperone ako ni Tammy, you know, nilibre ako, nakapagbakasyon ako, nakapagliwaliw ako. Hindi siya tudong liwaliw na liwaliw talaga kasi 4 na araw kami nandun sa kanila. Ang plano sana namin ay overnight lang kami doon sa kanilang bahay. And kinabukasan, mga Sunday, lalayas kami kasi gusto naming you know, tumingin sa mga ibang mga destinations, yung mga ganon. Pero tinigilan kami na sinabihan kaming mag-join na lang kayo sa sa NFL party kasi may party yung kaibigan namin. Etong Tami, nagsabi naman na oo. Sabi niya, oh sige. Pero alam ko yung asawa gusto na kaming lumayas. Alam ko tapos na siya. Alam kong, kasi pagka-host ka nga naman, di ba? Ikaw lahat. Yung parang ganon. And she was very OCD. Parang ayaw niyang ipatouch sa akin yung mga kung anong mayroon siya. Gusto kong tumulong sa kusina, pero kusina niya yun hindi yun sa akin So talagang chinuchuchuchu niya ako. Parang sabi niya, no, I got it, no, it's okay, no, I don't need your help, mga ganon. Then, yung parang nahiya ako kasi yung hindi naman ako VIP, yung parang ganon, pero wala akong magawa. I tried helping. And yung lalaki ay yung impression ko sa kanya noon, sa naririnig ko lang sa mga kwento-kwento, ay sobrang stricto. Talagang bawal umupo kasi pag trabaho, pag break, pag uwian. So kung gusto niyang matapos ang trabaho, pinayaran ka ng above, beyond sa mga labor salaries, gawin mo yung party mo. Yun ang gusto niya. So pagka nagtrabaho ka sa kanyang standard, ay talagang rewarded ka. Kaya ganyan ang nangyari na naging paborito niya si Tammy. And parang ganun, yung parang ini-invite niya parati doon sa kanyang mansyon. Yung parang siya ang parating unang tinatawagan pagka may mga sira, pagka may mga kailangang ayusin, kahit na outside na yun sa paycheck ni Tammy, ginagawa pa rin ni Tammy na walang reklamo. Minsan nakakagulat na lang na pinapadala niya ng cheque, yung mga ganon. So hindi si Tammy nagsasabi ng no. So impression ko sa kanya, nung nandoon ako, very accommodating siya. He was very like true, yung parang nag-i-enjoy siyang mag-observe sa company namin, yung parang company between me and Tammy. Nagtatanong-tanong din siya minsan sa mga relasyon namin, pero hindi yung parang in-depth na tanong, yung parang nakukyutan lang yata, yung mga ganun. So yung asawa ay medyo nagpaplastikan. Yung asawa, ano pa lang sila, 10 taon pa lang sila, 3 years ang date nila, 7 years yung marriage. Galing siya ng Canada, nagkataon lang na nung bumisita siya sa Florida, nag-bump sila together nitong lalaki. Then dahil sa single siya, old maid siya dahil sa single siya at divorce yung lalaki, alam ko siya, yung mautak siya masyado, ay nalaman na malaki nga yung company, yung mga ganon. Nag-join siya ngayon ng mga marathon dito sa US. Nung nandito siya sa US, siya parating lumilipad, hindi yung lalaki. Siya parating lumilipad, pumupunta dito. Then pagka may mga marathon, sinasabi niya, nandun ako sa ganito, gano'n. So nag-a-attend yung lalaki para na makita siya. Hanggang sa, syempre, yung lalaki is, kailangan niya ng company, pinaretire na siya. 10 years yata or 12 years ang gap nila. Pinaretire siya, stop working na, siya na, lalaki na mag-handle ng lahat ng kanyang needs. Kasi may pera nga naman, millionaire nga naman, alam ko billion yata ang pera nun, or million, hindi ko lang alam, marami. Kasi may-ari ng company. Pumili siya hanggang sa kinasal sila, then mga 7 years pa lang sila in marriage. Masyado siyang, tawag nito, yung parang flashy, yung parang ganon, yung parang, hindi ako komportable na kasama siya. Yung tipong ganon, yung
Yung sinabi ko nga noong nakaraan, puro mga branded ang mga sinasabi. Kaya mapapatamimi ka na lang kasi ang sinasabi na bilhan mo ako ng Porsche. Sabi naman lalaki ang mahal ng maintenance. Sabi niya, di bilhan mo ako ng Tesla. Mautak siya, may pagka-demanding siya at talagang manipulative siya kasi nung nandoon kami, sinasabihan niya si Tami na sabihin sa asawa na bilhan siya ng mga ganito, ng mga ganito, mga ganyan. Nang nandoon ako, puro Gucci ang suot tay. Puro Gucci. From sapatos sa mga purses. Then, yung mga sinusuot na mga jewelry ay puro mga diamond. Then, she always keep flashing her ring na siguro nasa 100 grand yung kanyang engagement ring. And she always like put it out. Yung parang ganun. Yung parang kailangan magre-reflect siya. And pagka nasa sasakyan kami, tinititigan yung sapatos ko. Yung sapatos ko, Reebok lang dahil. Tinititigan yung mga brand ng mga sinusuot ko. Tinititigan yung damit. Talagang nakikiusyuso sa, what brand is that? Yung mga ganun. Sabi ko naman sa sarili ko, alam mo kung totoong mayaman ka, kahit shorts lang ang suot mo. You don't need to say that you're wearing Gucci. You know? Pagka talagang mayaman ka. Siya kasi parang naging mayaman siya dahil sa asawa niya. Para akong natanga. Ito ba naman ang bag ko, ha? Ito ba naman ang bag ko? Kaming half girl lang po yan. Hindi niya kilala, day. Sabi niya, what bag is that? Sabi niya ganun. Para akong, sabi ko, abay, Goodwill po to. Goodwill po to, day. Goodwill. Hindi ko alam. Ay, okay, ito pala, yan. Yan ang bag ko. Kasi sa kanya, Gucci. Gucci. Then, yung mga pantalon niya, mga Dolce Gabbana, yung mga t-shirts niya, talagang may mga brand, yung mga ganon. Kaya, hindi ko nagustuhan yung babae kasi masyado siyang mapagmataas. And, I'm not there to boast myself, to flash anything I have. Yung nag-Ray-Ban ako, Ray-Ban lang yung sunglasses ko, ha. Tinanong sa akin, anong brand yan? Kasi sa kanya Gucci. Sabi, anong brand yan? I like it. Pretend lang, yung parang ganon. And, alam kong gusto niyo na kaming lumayas ng Sabado pa lang. Pero yung lalaki, ang gusto kaming pumirmi. Kaya nakakaasiwa, yung parang gusto mo sanang magkaroon ka ng oras kasi kami naman ang gumastos papunta doon, hindi naman bayad nila, sa amin naman. Yung bahay lang, kasi doon kami natutulog sa kanilang guest house. Ganon. And nilinis namin yun bago kami umalis. Nilinis namin yun, walang may naiwan na basura, walang kahit na isang pirasong buhok, walang buhok doon, day. Tinanggal ko lahat ang mga beddings, tsaka dinala ko doon sa washer nila. Of course, siya nang baala mag-wash. Masyado siyang OCD kasi nung nandun ako, gusto kong tumulong ng magluto or mag-prepare man lang ng kape. Bawal akong mag-touch ng kahit na anong mayroon siya sa kusina. May right nga naman siya, bahay niya yun, tsaka kusina niya yun. At tsaka host siya, right? Pero one time, nakita ko siyang ang sama-sama ng tingin niya kasi nakaupo kami sa sopa. Naka-evil eye siya. Yung parang nakaano siya pero yung mukha niya galit. Kasi nakaupo kami while she was in the kitchen cooking the steak. Ayaw nga, nag-volunteer akong tumulong. Ayaw niya. Sabi niya, it's okay, I can do it. No, don't worry. Ganito, it's okay. Kasi naka-timer naman daw yun. Yung mga ganon, nilagay niya kasi sa oven. Ay, hindi sa oven. Nilagay niya sa oven yung, kasi yung steak kasi niluto namin sa Blackstone. So, yung Blackstone nilagay sa oven para uminit. Then, may temperature po siya, may gauge. Then, naka-timer. So, gusto kong tumulong. Sabi niya ayaw, sabi niya it's okay. So, yung asawa, tinawag kami umupo sa sopa. Then, parati kaming siniserbihan ng mga beverage. Yung parang, gusto nyo ba ng tequila? Gusto nyo ba ng ganito? Tinatanong. Ako naman, nagsisip lang ako kasi hindi naman ako talagang palainom sa mga ganun. So, parang nakikishare lang ako doon kay Tami pagka siniserbihan. Pero nakita ko siya talagang ang sakit ng tingin niya. So, doon pa lang alam ko na ayaw niya sa akin. Or, ayaw niya siguro kami umupo sa sopa niya. Hindi ko lang alam. And, alam mo yung parang plastikan. Kasi nung umalis kami, pahag-hag pa siya. Pero yung hug niya, yung parang shallow, yung parang ayaw dumikit, yung parang ganon. Pero siya ang nag-offer na mag-hug. Ako, hindi ako hugger.
Hindi ako nag-hug. Pero yung lalaki talagang hinila ako. Sabi niya, kasi nagkamay lang ako eh. Sabi ko, thank you so much sa hospitality. Yung parang ganun. Thank you sa pag-invite. Mga ganun. Na-appreciate ko yung time ko. Yung parang, pasalamat nga naman ako kasi na-experience ko yung pumunta ako sa kanila. Diba? Nakilala ko sila. Nung nag-shake hand ako, talagang tinapik ako. Sabi niya, no shake hand, come on. So, hinag ako. Pero yung hug ng lalaki, talagang mahigpit. Sabi niya. Yung ganon, sabi niya, take care guys, ganon. Tapos tinuruan niya pa kami kung saan kami pumunta, kung may oras kami, yung mga ganon tipo. Yeah, at isa pa, nadismaya din ako guys. Nako, hindi kami flyer. I mean like, hindi ako parating ng states or hindi ako parating lumilipad, ganon. Ito dami, sa dami-dami ba naman ng airline, ang binok ba naman yung Frontier? Guys, kakatruma sila. Nung nasa Orlando kami, hindi ko lang alam kasi nung nakaraan na lumipad kami via Miami, pero Southwest ang gamit namin, hindi yung Frontier. Pero nagtaka kami kasi nung nandun kami, hindi kami pwedeng pumasok until about 3 hours before departure. Pero nangangamba kami kasi ang haba ng pila at aabutin kami ng siyam-siyam sa TSA. Ang pila isa lang. Ang dami ba namang airlines? Then sasakay pa kami ng train papunta sa may gate namin. So natataranta kami ni Tami. Sabi naman Tami, just relax, I'm fine, I'm okay. So nakaupo kami doon sa gilid. Nag-aantay kami kung kailan kami pwede mag-print ng aming baggage ticket. Muntikan na kami kasi tamang-tama lang, saktong-sakto lang daw yung 3 oras mo. Tumagal kami na mahigit magkulang-kulang 2 oras sa pila sa TSA. Kasi pag ganun siya, pag ganun ka, naka 20 mahigit kaming pag ganun. Ang haba talaga. Then din yung train madali lang, pero sa dami ba naman ng tao, yung parang isang train ay nag-aagawan kayo. So yun, matangkad si Tami, kaya nakakalusot kami parati. Pero sakto-sakto lang, nung dumating kami sa gate, yung parang nagbanyo lang ako, then nag-boarding na. Biro mo yun, kung talagang hindi kami on top of our schedule, halimbawa na late kami, halimbawa wala kami within 3 hours, wala kami sa airport. Halimbawa, ang binigay namin na time is allotted for 2 hours only. Kasi dagdag pa yun sabi ko sa kanya, agahan natin kasi alam mo kung bakit. Yung pagkaibalik natin yung sasakyan, baka mamaya mahaba ang pila at baka mamaya 1 oras mahigit din naman tayo magsuli ng sasakyan na yan. So, buti na lang, sinunod ako ni Tami at hindi siya, kasi pa-drive pa siya Sabi ko, can you please go to the airport now? Kasi para akong nagkaka-anxiety na iniisip ko yung oras, kumbaga. Kaya, ganyan. So, hindi na kami lilipad ng Frontier next time. Hindi na kami lilipad ng Midway kasi iba ang atmosphere sa Midway compared to O'Hare. Maganda sa O'Hare. Hindi mo naman pag-aari yung airport, kaya tahimik na lang, Angie. Kaya ganyan guys, ang ating nadismaya. Medyo nadismaya ako ng konti. And nung pagbalik ni Tami, medyo mayroong mga question and answer portion sa kanyang company. And parang na-judge, kumbaga, nung nandun ako. Na-judge ako doon sa babae, hindi sa lalaki. Sa babae. Parang ganon. Siguro next time pagka in-invite ako, ayaw ko na sumama kasi sasama lang ang loob ko. Anong klaseng bag yan? Ano trabaho mo? Pagka nasahod mo? Oh, ilan ang anak mo? Oy, grabe pagka makatanong. Pero binigyan ko siya ng mga vague answers. Yung parang ganon. Then, parang ang feeling ko parang hindi sila buto sa akin para kay Tami. Yun ang feeling ko. Hindi naman sila ang nakakakilala sa tao at hindi naman nila ako nakakasalamuha araw-araw, kaya I just let it go, kumbaga, pero hindi ko lang gusto yung naramdaman ko nung nandoon ako sa buong 4 na araw. Feeling ko everyday I was being judged. Feeling ko everyday may dollar amount na yung ulo ko, kung magkano ang sinusuot ko, kung ano ang mga damit ko, yung ganun tipo guys. Ang hirap pagka mayayaman pala, mayayaman ang kasama mo. But you know what, I've known a lot of like rich people nung nasa Vegas ako.
simple lang sila, hindi sila flashy, hindi sila ganun. I made a deal nung nandun kami nung nag-networking kami between the business that we had in Vegas. Yung mga may-ari ng mga malalaking corporation, may-ari pa nga ng hotel. Alam mo, down to earth sila. Pero etong babae na to, talaga flashing masyado para mapagmataas. Ang dami ko nakasalamuhang mga mayayaman sa Vegas ha. Biro mo yung parang yung sikat na poker player sa Vegas. Yung pagka siya maglaro, talagang yung MGM, talagang VIP. Kasi I made a deal with him. Yung kanyang garage kasi, nung time na yon naghahanap siya ng supplier. Yung kanyang garage, kailangan niyang i-convert into a party garage. Pero 20 feet po yung ceiling between sa floor. At gusto niya, pagka nag-party sila, pipindutin nyo lang yung remote and yung cortina ay yung parang mayroon siyang curtain na black na parang tatakpan na yung buong garahe para i-convert na siya parang kasi may DJ booth eh. So magpa-party, magda-dance sila yung mga ganon. Then mayroong kusina sa baba din. So yeah, I sat with him. Yung parang ganun, naka-t-shirt lang, naka-shorts lang. Wala talaga. Din yung may-ari ng builders company. Yung mga ganun, hindi ko ma-explain yung experience at that time kasi pumunta ako para mag-pick up ng check eh, pero hindi ko alam na siya pala may-ari ng company. So parang yeah, I mean like ang dami kong na-associate na mga mayayaman sa Vegas, may-ari ng hotel kasi I was in a window covering, yung parang mga drapery, yan ang mga binibenta ko noon, yung mga pwede akong mag-drapery, then imamatch sa kanilang mga pillowcases. Ganun ang mga binibenta ko noon. So, ang minamarket ko talaga ay talagang mga decision makers at saka may-ari ng mga, at saka managers ng mga, kung ano pa yung mga malalaking mga company doon. And we are part of the Chamber of Commerce. Kasi pagka sa Chamber of Commerce, it's either you are a business owner or you're promoting for your company. So, yeah, member kami ng Chamber of Commerce. So, marami kaming mga na-associate na mga businesses, mga business owners. So, ayun, para akong, yeah. So, I'm puzzled nung umuwi kami. But anyway, guys, in Valentine's, we will have Zoe with us. So, I don't know what we are going to do. But, yeah, ganyan ang ating story. Para akong, hindi. In the beginning, para akong excited nung kami lang ni Tami. Pero, nung nandun nakasama na sila, wala akong masyadong na-excite. But yes guys, if you are new in my channel, I'd like you to subscribe. I'm running like an affiliate program dito sa YouTube. Hopefully, magpapa po siya. Hindi ko lang alam kung paano gagawin niyo. But I am part of the affiliate program. There will be products that I will be promoting. And I hope you guys will help me. Konting tulong lang po. Konting tulong lang po sa channel natin. In that way, kung may mga bibilhin kayo, baka mamaya magustuhan yung mga fina-flash ko, yung mga ganon. Yeah, tinulungan tayo ng YouTube guys. Tinulungan tayo. Please like and subscribe and leave your comment. Thank you so much. Have a good day. I hope you guys enjoy your Valentine's week. Bye-bye.